Ang 30 segundo ay ang oras na kailangan ng isang hypersonic missile para makalusot sa huling depensa, ngunit sa larangan ng diplomasya at geopolitics, ang 30 segundo ng katahimikan mula sa isang superpower ay maaaring hudyat ng isang sunog na lalamunin ang buong rehiyon. Ngayon, hindi tayo nag-uusap tungkol sa hinuha. Nasasaksihan natin ang pagbagsak ng mga unang domino pieces sa dagat Pasipiko. Ang isang century-long chessboard ay muling inaayos at sa pagkakataong ito, ang mga ngaso ay naging biktima. Tignan natin ang mapa ng strategic na East China Sea ngayon. Ang temperatura dito ay hindi sinusukat sa Celsius, kundi sa antas ng kahandaan sa labanan ng mga nuclear warheads. Pagkatapos ng ilang araw ng tumataas na tensyon sa gray zone, kung saan ang linya sa pagitan ng kapayapaan at digmaan ay manipis pa sa buhok, ang klasikong paghaharap sa pagitan ng China at Japan ay biglang nagkaroon ng mapangwasak na pagbabago. Ang United States, ang militar na higante sa kabilang panig ng mundo, ay hindi na nagmamasid sa dilim. Pormal na silang lumabas sa liwanag, naglagay sa timbangan ng isang malaking magnet na umaakit sa lahat ng firepower, ang pangakong protektahan ang Tokyo sa lahat ng halaga. Una, bilang pagpapakita ng ating Filipino pride at pagmamahal sa inang bayan, sana ay maglaan ka ng 1 segundo upang mag-subscribe sa channel, pindutin ang like button. Ito ay hindi lang suporta sa content, ito ay pagkakaisa natin para sa West Philippine Sea at ang kalawakan ng ating teritoryo. Ano ba talaga ang nangyari sa loob ng mga matataas at saradong pader ng tanggapan ng punong ministro ng Japan? Iyon ay hindi isang diplomatikong tea party. Iyon ay isang mataas na antas ng strategic meeting. Isang senyales ng pagpigil sa militar ang ipinadala ng direkta sa Zhongnanhai. Ang ambassador ng US sa Japan at ang Chief Cabinet Secretary ng Japan ay nag-usap. Walang mga ngiti, tanging mahigpit na pagkakamay ng mga military allies na naghahanda para sa pinakamasamang senaryo. Ang Washington ay nagpadala ng isang mensahe na malamig, matatag at hindi mapagkakamalan. Ang US ay nakatayo sa tabi ng Japan, ganap na matatag at higit sa lahat, handa silang i-activate ang mga mutual defense clauses upang harapin ang anumang hakbang na kanilang ituturing na provocation mula sa China. Kailangan ninyong maunawaan ang terminong provocation sa militar na wika ng Amerika. Hindi lang ito pagpapaputok ng bala, kabilang dito ang pag-deploy ng target locking radar, paglabag sa air defense identification zone o maging ang cyber attacks at psychological warfare. Nang ipahayag ng US at Japan na magtutulungan silang tumugon, nangangahulugan ito na ang 7th Fleet, ang mga airbase sa Okinawa at ang Aegis Missile Defense System ay inilagay na sa combat-ready status na may data linkage. Ito ay isang matalas na babala. Huwag subukan ang aming mga limitasyon. Mayroong isang napaka-interesanteng detalye, isang sadyang judo move mula sa mga Hapon na kailangan nating suriin ng mabuti. Ang Chief Cabinet Secretary ng Japan ay naglabas ng isang pahayag na puno ng pahiwatig. Kung may anumang pahayag na maaaring hindi maunawaan sa hinaharap, ang Tokyo ay magiging mas maingat. Tinawag ito ng Western media na de-escalation, ngunit sa paningin ng isang strategic analyst, tinatawag ko itong sining ng pag-atras ng isang hakbang upang umabante ng 3 hakbang. Hindi binawi ng Japan ang sovereignty claim nila. Hindi sila humingi ng paumanhin. Hindi sila yumuko. Sabi lang nila, baka nagkamali lang kayo ng pagkakaintindi. Ito ay isang sampal sa mukha ng Beijing na mas masakit pa sa isang insulto. Bakit? Dahil alam ng lahat na hindi nagkamali ang China. Ang galit na reaksyon ng Beijing ay sadyang bahagi ng kanilang gray zone strategy upang magdulot ng psychological pressure. Ngunit ginawa itong katatawanan ng Japan sa tulong ng US sa pamamagitan ng pagtingin dito bilang isang inosenteng maling pagkaunawa. Ang attitude na ito ng Tokyo ay nagpapakita ng ganap na kumpiyansa sa security umbrella na inilalatag ng US. Hindi na nila kailangang makipagtalo ng todo dahil sa likod nila ay ang kapangyarihan ng 11 carrier strike groups. At upang tuluyan ng ibaon ang ambisyong ito, nagbigay ng knockout blow ang US State Department sa larangan ng impormasyon. Ang deputy spokesperson ng US State Department ay nagpost ng isang opisyal na pahayag sa platform na X. Hindi isang mahabang diplomatic note, kundi isang maikli at matalim na pag-ulit.
Ang pangako na protektahan ang Japan ay inviolable at ito ang mahalaga, kasama rito ang Senkaku Islands o tinatawag ng China na Diaoyu. Kailangan ninyong maunawaan ang bigat ng pahayag na ito. Sa loob ng maraming taon, sinubukan ng China na ihiwalay ang issue ng Senkaku mula sa US-Japan Security Treaty na itinuturing itong isang bilateral na pagtatalo sa teritoryo. Ngunit pinatay ng US ang pag-asang iyon. Ang pahayag na ito ay parang nagpinta ang US ng isang red line sa East China Sea. Anumang sundalong Chinese, anumang warship o eroplano na sadyang gagawa ng militar na hakbang upang sakupin ang Senkaku ay agad na mag-activate sa Article 5 ng US-Japan Security Treaty. Nangangahulugan iyon, ang pag-atake sa Japan sa Senkaku ay katumbas ng direktang pagdeklara ng digmaan sa United States. Ito ay isang pananggalang na tumama sa dalawang target. Pinoprotektahan nito ang Senkaku at nagpapadala rin ito ng matinding deterrent signal sa issue ng Taiwan. Kung ang US ay ganito kahigpit sa pagprotekta sa isang maliit, walang naninirahan na isla tulad ng Senkaku, pababayaan ba nila ang Taiwan, isang isla na may mahalagang strategic na posisyon sa First Island Chain? Ang sagot ay napakalinaw na. Huwag nang mangarap na sakupin ang Diaoyu at huwag na ring umasa sa isang biglaang unification ng Taiwan gamit ang puwersa. Ang tensyon ay itinutulak sa rurok. Ang mga spy satellite ay nakabantay sa bawat paggalaw sa mga naval base. Ngunit mayroong isang nakakatakot na misteryo. Ang Beijing, ang dragon na karaniwang nagngangalit gamit ang wolf warrior diplomacy, ay nanahimik. Isang nakakatakot na katahimikan, puno ng kalkulasyon at intriga. Bakit tahimik ang Beijing? Natatakot ba sila o lihim silang naghahanda para sa isang counter-attack? Mga kaibigan, sa mundo ng geopolitics, walang aksidente. Ang katahimikan na ito ay resulta ng isang mas malaking laro na nangyayari sa likod ng telon, katatapos lang ni Xi Jinping ng summit niya kay Pangulong Donald Trump. Ang dalawang superpowers ay nakarating lang sa isang paunang kasunduan sa kalakalan, isang pansamantalang ceasefire sa larangan ng ekonomiya. Ang mga lider ng China, gaano man sila kagusto makipag-away, ay mga dalubhasang kalkulador ng mga interes. Alam nila na ang pakikidigma sa Japan sa ngayon ay nangangahulugang magalit ang United States, lalo na sa panahon na kailangan ng Chinese economy ng oras para huminga. Kung patuloy na pananatilihin ng Beijing ang militar at diplomatikong presyon sa Tokyo, ang lahat ng pagsisikap na patatagin ang relasyon sa Washington ay magiging abo. Ayaw nilang muling sumiklab ang trade war, lalo na't ang kanilang panloob na lakas ay sinisira ng mga problema sa loob ng bansa. Ang China ay nasa isang dilema. Hindi sila maaaring sumulong dahil hahadlangan sila ng US-Japan steel wall at hindi rin sila maaaring umatras dahil matatakot silang mawalan ng mukha sa harap ng kanilang mamamayan na puno ng extreme nationalism. Napilitan silang pumili ng katahimikan, lunukin ang hinanakit upang mapangalagaan ang mas malaking economic interest. Ngunit, ang katahimikan na ito ay pag-amin din ng kahinaan sa harap ng deterrent power ng US-Japan alliance. Ngunit hindi pa rito natatapos ang trahedya ng China. Habang ang higante ay naguguluhan, ang ibang mga bansa ay nagsisimulang makita ang pagkakataon upang muling hubugin ang kaayusan. Ang international community, na dati ay nag-aalinlangan sa economic might ng China, ay nagsisimulang magpakita ng malinaw na stance. At ang pinakamalaking shock, ang pinakamasakit na pagsaksak sa likod para sa Beijing, ay nagmula sa isang bansa na hindi nila inaasahan, Singapore. Ang Singapore, isang maliit na pulang tuldok sa mapa, ngunit isang higante sa strategic thinking. Isang bansa na palaging nagpapanatili ng matalinong neutralidad, naglalakad sa manipis na lubid sa pagitan ng mga superpowers. Isang partner na palaging itinuturing ng China na isang understanding friend sa loob ng ASEAN. Ngunit ngayon, nagbago na ang ihip ng hangin. Sa Strategic Dialogue Forum, humakbang sa podium si Punong Ministro Lawrence Wong. Ang mga salitang lumabas sa kanyang bibig ay hindi ang karaniwang walang laman na diplomatic pleasantries. Ang mga ito ay matapat, prangka at matalim na parang surgical blade na pinuputol ang tumor sa international relations. Nagpahayag siya ng pag-asa na ang China at Japan ay magtutulungan upang lutasin ang mga natitirang komplikadong issue. Ngunit ang diin ay nasa likuran.
Binigyang diin niya na nagawa iyon ng mga bansa sa Southeast Asia sa Japan. Naririnig ba ninyo ng malinaw? Ngunit nagawa iyon ng mga bansa sa Southeast Asia. Ito ay isang subtle comparison, isang matikas ngunit mabigat na kritisismo na direkta sa Beijing. Ang ibig sabihin ni PM Wong ay malinaw. Ang buong rehiyon ay isinantabi na ang masakit na nakaraan ng World War II upang makipagtulungan sa Japan para sa isang masaganang hinaharap. Tanging ang China lang ang patuloy na kumakapit sa multo ng nakaraan, ginagamit ang kasaysayan bilang isang political weapon upang manggulo at mag-emotional blackmail. Dapat nating isantabi ang kasaysayan at sumulong. Ang pahayag na ito ni Prime Minister Singapore ay isang direktang suntok sa propaganda strategy ng Beijing. Gusto ng China na gumanap bilang biktima ng kasaysayan upang bigyang katwiran ang kanilang agresibong aksyon ngayon, ngunit binuking ng Singapore ang playbook na iyon. Habang ang Tokyo ay aktibong nagsisikap na patatagin ang relasyon at nag-aambag sa kapayapaan sa rehiyon, ang Beijing naman ay kumikilos bilang isang troublemaker, patuloy na naghuhukay ng mga lumang sugat upang pukawin ang pagkapuot at hindi pa rito natatapos. Nagbigay pa ng decisive blow ang Singapore. Hayagang binigyang diin ni PM Wong na ang Japan ay dapat gumanap ng mas malaking papel sa security architecture ng rehiyon. Hindi lang ito isang panawagan para sa kooperasyon, ito ay isang green light, isang matinding suporta para sa normalisasyon ng Japan, pagbabago ng peace constitution nito, at pagbuo ng military capacity nito upang maging isang tunay na counterbalance pole sa Indo-Pacific. Ang mga salita ng Singapore ay isang multi-layered message. Hindi lang ito kumakatawan sa Lion City. Ipinapakita rin nito ang damdamin ng maraming maliliit na bansa sa rehiyon na nag-aalala sa agresibong pag-angat ng China. Gusto nilang lumakas ang Japan. Gusto nilang muling mag-armas ang Japan dahil ang isang malakas na Japan sa ilalim ng proteksyon ng US ang pinakaligtas na checkpoint upang pigilan ang ambisyon ng Beijing na maging monopolyo ang East at South China Seas. Kung ang China ay galit na galit sa pahayag ni dating Prime Minister Abe Shinzo na ang nangyayari sa Taiwan ay ang nangyayari sa Japan, ngayon ay kailangan nilang harapin ang isang masakit na katotohanan. Ang pananaw na iyon ay hindi lang sa Japan. Ang buong rehiyon ay lihim na umaamin na ang security ng Taiwan at Japan ay konektado sa security ng buong Southeast Asia. Ang bawat militar na hakbang ng Beijing sa Taiwan Strait, mula sa live fire drills hanggang sa pagpapadala ng mga eroplano sa ADZ, ay naglalayong magtatag ng ganap na kontrol, ginagawang sariling lawa ang strait. Gusto nilang isagawa ang anti-access, area denial strategy upang pigilan ang interbensyon ng US at Japan. Ang pinakakinatatakutan ng China ay hindi armas, ito ay ang legitimacy. Natatakot sila na ituring ng international community ang issue ng Taiwan bilang isang international security issue, hindi isang panloob na bagay. At ang Japan, sa lihim na suporta ng mga bansang tulad ng Singapore, ay matinding nag-internationalize ng isyung ito. Mag-iwan ng komento at like para suportahan ang diwa, mga kaibigan. Nagkamali sa kalkulasyon ang Beijing. Akala nila ay magagamit nila ang economic power para patahimikin ang maliliit na bansa at ang militar na presyon para takutin ang Japan. Ngunit hindi nila inasahan na ang mismong agresibong stance na iyon ang nagtulak sa mga bansa palapit sa isa't isa na bumubuo ng isang hindi opisyal na alliance. Ang tunay na troublemaker, ang nagpasimula ng arms race sa Asia, ay walang iba kundi ang China mismo. Nakita ng Singapore ang puso ng Beijing. Para sa gobyerno ng Singapore, ang stability at freedom of navigation ay ang kanilang buhay, ang dugo na nagpapagana sa kanilang ekonomiya. At ang pinakamalaking banta sa stability na iyon ngayon, nakakatawa man, ay ang kanilang pinakamalaking trading partner, China. Pinili ni Prime Minister Lawrence Wong na huwag umiwas. Pinayuhan niya ang China at Japan na tumingin sa hinaharap, ngunit sa katunayan, inuutusan niya ang China na maging mas mature sa kanilang pag-uugali. Sabi niya, maliban kung may mga aksyon tulad ng Declaration of Independence mula sa Taiwan, walang dahilan para magkaroon ng digmaan. Ang pahayag na ito ay parang neutral, na nagpoprotekta pa sa One China Principle. Dapat sana ay natuwa at nagpasalamat ang Beijing. Dapat sana
Ito ay isang diplomatic excuse, ngunit hindi. Ang mindset ng Beijing sa kasalukuyan ay hindi tumatanggap ng anumang shade of neutrality. Para sa kanila, alinman sa ganap kang susunod o laban ka sa akin kaagad. Ang Wolf Warrior media machine ng China ay kumilos. Ang Hong Kong Wenwei po, isang pahayagan na pro-Beijing, ay nagpaputok laban sa Singapore. Inakusahan nila ang Singapore na hindi na neutral, na nawawalan ng balanse at kumakampi na sa Japan. Ang blunt commentary na iyon ay nagdeklara na ang pagsuporta ng Singapore sa Japan na gumanap ng security role sa rehiyon ay nangangahulugang pagtulong sa Japan na labanan ang China. Ang reaksyon na ito mula sa Chinese media ay naglalantad ng dalawang bagay. Una, ang hindi makontrol na galit sa pagkakita ng isang maliit na bansa na nangangahas na turuan sila. Pangalawa, at mas mahalaga, ang takot. Natatakot sila na ang mga salita ng Singapore ay lilikha ng domino effect na magpapalakas loob sa ibang mga bansa sa ASEAN na suportahan din ang security role ng Japan at US. Gayunpaman, sa kabila ng kanilang galit, hindi nangahas ang Beijing na harapin ng hayagan o parusahan ang Singapore. Bakit? Dahil nag-iisa sila sa malawak na international chessboard. Unti-unting nawawalan ng tunay na kaibigan ang China. Kung magkasala pa sila sa Singapore, ang bansang itinuturing na most honest and friendly broker sa ASEAN, ang China ay tuluyang magiging ganap na isolated. Isipin ang senaryo na iyon. Ang US ay humihigpit mula sa silangan, ang India ay nagbibigay ng presyon mula sa kanluran, ang Japan ay muling nag-aarmas sa hilaga at ngayon, ang ASEAN sa timog ay unti-unting lumalayo. Ang China ay mapapalibutan sa loob ng mismong first island chain na sinusubukan nilang wasakin. Sa tabi nila ay tanging ang Russia na nakabaon sa Ukraine at ang North Korea na may mga hindi matanti ang kalkulasyon sa nuclear. Ang isang alliance ng mga isolated nations ay hindi makakatulong sa China na maisakatuparan ang kanilang Chinese dream. Ito ang dahilan kung bakit nang magbigay ng pahayag si Prime Minister Singapore na kumakampi sa Japan, pinili ng Beijing na lunukin ang pait. Walang opisyal na protest note mula sa Ministry of Foreign Affairs. Walang banta ng pagputol ng kalakalan. Mayroon lamang katahimikan mula sa mga leader at mga malabong rebuttal articles na hindi nangangahas na tukuyin ang Singapore sa mga satellite newspapers. Ito ay isang senyales ng paghina ng kanilang diplomatic standing. Gusto nilang magalit, ngunit hindi sila nangangahas. Gusto nilang magparusa, ngunit natatakot silang gumanti. Napagtanto ng China na ang presyo ng Wolf Warrior diplomacy ay ang paglayo ng international community. Ngunit ang trahedya ay, hindi sila makahinto. Ang domestic propaganda machine ay tumatakbo na ng buong lakas, lumilikha ng isang henerasyon ng mga mamamayan na may extreme nationalist ideology na humihingi sa gobyerno na maging mas matigas. Ang Beijing ay naipit sa sarili nitong bitag. At habang ang mga leader ng China ay nag-iisip kung paano makatakas sa diplomatic lock, isang bagong by tragedy ang nangyayari sa loob ng bansa. Ang mga mamamayang Chinese, sa ilalim ng manipulasyon ng media, ay nabubuhay pa rin sa ilusyon ng kapangyarihan. Hindi alam na sila ay nagiging biktima ng mga maling patakaran. Ngunit ano talaga ang mga patakarang iyon? At paano nagbabayad ang mga mamamayang Chinese para sa national face? Susuriin natin ng malalim, hihimayin ang bawat layer ng masakit na katotohanan na ito sa susunod na bahagi. Manatili, nagsisimula pa lang ang information war. Nakatayo tayo sa harap ng isang strategic paradox. Sa karagatan, ang US 7th Fleet at ang Japan Maritime Self-Defense Force ay humihigpit sa siege. Ang mga military alliances ay pinatatag ng bakal at firepower. Ngunit sa Beijing, ang reaksyon ay isang kakaibang katahimikan mula sa pinakamataas na antas ng pamumuno. Ngunit huwag tayong magpaloko sa katahimikan na iyon. Sa ilalim ng tahimik na ibabaw, isang proxy war sa larangan ng media ang nagaganap, marahas, marumi, at puno ng kalkulasyon. Tulad ng sinuri ko kanina, hindi nangangahas ang Beijing na direktang atakihin ang Singapore dahil sa takot na tuluyang mahiwalay. Kaya, ano ang ginawa nila? Ginamit nila ang taktik ng paggamit ng hangin upang baliin ang sanga. Hindi sila ang nagsalita, ngunit hinayaan nilang magsalita ang kanilang mga proxies. Inutusan ang Hong Kong Wenwei Po,
isang mouthpiece na pro-Beijing na magpaputok. Ang kanilang editorial ay hindi isang objective analysis, kundi isang psychological attack laban sa Singapore. Inakusahan nila ang Lion City na nawawalan ng neutralidad at kumakampi sa Japan. Ngunit ang nakakatawa ay, hindi sila nangahas na sipiin ang orihinal na salita ni Prime Minister Lawrence Wong. Bakit? Dahil kung sipiin nila, mapagtatanto ng mga mamamayang Chinese ang katotohanan. Ang Singapore ay nagsasalita ng damdamin ng buong mundo na ang China ang troublemaker. Sa halip, pinili ng Chinese media na baluktutin ang impormasyon, pinutol ang context upang makabuo ng isang ganap na magkaibang kuwento. Ipinropaganda nila sa kanilang mamamayan na ang maliliit na bansa ay nagmamakaawa sa China na maging gentle kay Japan. Ito ay isang klasikong mass psychological manipulation technique na tinatawag na bait and switch. Mula sa isang posisyon na kinukutya at isolated, ginawa nila ang kanilang sarili na superior na nagbibigay ng tolerance sa iba. Ang manipulasyong ito ay lumikha ng isang henerasyon ng mga keyboard warriors na agresibo ngunit bulag. Tignan natin ang reaksyon ng Chinese netizens sa isang kaganapan na tila walang kabuluhan. Ang pagkakasunod-sunod ng mga pangalan ng bansa sa isang diplomatikong dokumento ng South Korea kung saan inilista ng Seoul ang mga partner. Milyon-milyong Chinese ang nagdiwang na parang nanalo sila sa isang malaking naval battle. Natuwa sila dahil ang kanilang pangalan ng bansa ay inilagay bago ang Japan. Ngunit, alas, ito ay AQ mental victory, isang termino na hiniram ko sa panitikan upang ilarawan ang nakakaawang self-delusion. Sa military thinking, ang posisyon ng pangalan sa papel ay walang halaga. Hindi nito mababago ang katotohanan na ang US military ay nakabase sa South Korea. Hindi nito mababago ang katotohanan na ang THAAD missile defense system ay nakatutok ang radar sa mainland. Hindi nito mababago ang tunay na balanse ng kapangyarihan. Ngunit para sa mga taong nabubuhay sa white zone ng impormasyon na kontrolado ng Estado, ang walang kabuluhang honor na iyon ay mas mahalaga kaysa sa katotohanan ng larangan ng digmaan. Nabubuhay sila sa pamamagitan ng face at pinalaki sila ng gobyerno ng Beijing sa pamamagitan ng mga tranquilizers na tinatawag na empty national pride. Mag-iwan ng komento at like para suportahan ang diwa, mga kaibigan, ngunit ang trahedya ay hindi lang humihinto sa mga online illusions. Ito ay nagiging mga tunay na pinsala, mga mortal wound na ginagawa ng China sa sarili nitong ekonomiya at mamamayan. Tinatawag natin itong boomerang effect sa economic warfare, kung saan ang armas na iyong itinapon ay bumalik at tumama sa iyong mukha. Suriin natin ang mga parusa na inilalapat ng Beijing sa Japan, pagbabawal sa pag-angkat ng seafood, paghihigpit sa turismo. Parang matitinding economic sanctions upang turuan ang Japan ng leksyon, ngunit sa katotohanan, sino ang dumudugo? Ang Japan ay may pandaigdigang merkado. Ang kanilang seafood ay nakakahanap pa rin ng daan patungo sa Europa, US at Southeast Asia. Paano naman ang mga mamamayang Chinese? Nawalan sila ng high-quality food source. Ang mga Japanese restaurant sa China na pag-aari at pinondohan ng mga Chinese mismo ay nagsasara. Libu-libong manggagawa ang nawawalan ng trabaho. Hindi ito pagpaparusa sa kalaban, ito ay economic suicide. Isang perpektong halimbawa ng pagiging bulag na ito ay ang pagwawaksi ng mga tourist trips sa Japan. Sa social media, tulad ng Xiaohongshu, nakikita natin ang mga posts na puno ng hinagpis. Isang user ang nagpost ng larawan ng kanyang tinanggihan na passport na may caption, "Si Prime Minister Takaichi Sanai ang sumira sa akin." Ang lahat ng plano kong pumunta sa Japan ay naglaho. Huminto tayo sandali upang suriin ang mindset ng taong ito. Ang Japanese PM o ang gobyerno ng Japan ay hindi naglabas ng anumang visa ban sa mga mamamayang Chinese. Bukas pa rin ang pinto sa Japan, ang nagsara ng pinto, ang kumukuha ng passport, ang nagbabawal sa mga outbound tour ay ang gobyerno ng Beijing mismo. Ngunit ang propaganda system ay nag-brainwash sa mga tao sa punto na wala na silang kakayahang tukuyin ang tunay na kalaban. Sila ay kinokontrol na parang mga puppet, nagbubuhos ng galit sa isang malayong target habang ang nagnanakaw ng kanilang kalayaan sa paglalakbay ay nakatayo sa likuran nila. Sa paningin ng mga leader ng Beijing, ang mga mamamayan ay hindi ang subject ng lipunan, sila ay parang barley grass.
isang resource, isang kasangkapan upang magdulot ng diplomatic pressure kung kinakailangan. Kapag national face ang pinag-uusapan, ang interes ng mga mamamayan ay handang isakripyo ng walang awa. At ang kabaliwan na ito ay kumalat maging sa kultura, kung saan dapat sana ay tulay ng kapayapaan. Ang pagkansela ng concert ng Japanese singer na si Kokya sa Beijing ay isang matibay na patunay ng security paranoia ng state machinery. Isipin ang senaryo, daan-daang fans, mga kabataan na naghahangad ng musika, ang gumastos ng pera para sa tiket, eroplano at hotel, naglakbay mula sa iba't ibang lugar patungo sa Century Theater. Ubos na ang mga tiket, handa na ang stage, handa na ang tunog at ilaw. Natapos na ng Japanese artists crew ang lahat ng rehearsals, ngunit sa huling minuto, literal na sa 89 na minuto, isang malamig na utos ang ibinaba. Kinansela ang show. Ang dahilan? Technical issue. Sa mundo ng intelligence, ang technical issue ay isang code word. Nangangahulugan itong political command. Walang sirang speaker, walang nasunog na ilaw. Ang tanging nag-short circuit ay ang utak ng mga lokal na opisyal dahil sa takot. Bakit sila natatakot? Dahil sa gitna ng tensyon ng central government sa Japan, ang pagpapahintulot sa isang Japanese artist na magkaroon ng matagumpay na performance ay maaaring ituring na hindi matatag na political stance. Mas natatakot ang mga lokal na opisyal na mawalan ng pwesto kaysa sasaktan ang publiko. Mas gugustuhin nilang magkamali kaysa makaligtaan. Ano ang resulta ng desisyong ito? Sa panig ng Japan, walang malaking pinsala. Nakatanggap pa rin ang singer ng contract compensation. Ngunit sa panig ng China, ito ay isang ganap na kalamidad na walan ng kita ang theater. Ang Chinese event organizer ay nagdusa ng malaking pagkalugi dahil kailangan nilang bayaran ang mga tiket at gastos sa pag-oorganisa. Ang reputasyon ng art and business environment ng Beijing ay sinira at ang pinakamasakit ay ang daan-daang Chinese audience ang nawalan ng kagalakan, nasayang ang pera at naiwan sa malamig, hindi alam kung saan ibubuhos ang kanilang galit. Ito ay unforeseen damage sa isang walang kabuluhang cultural war. Ang gobyerno ng Beijing, sa pagnanais na mapanatili ang tinatawag na matigas na face, ay handang durugin ang mga lehitimong interes ng sarili nitong mga negosyo at mamamayan. Ginawa nilang battlefield ang merkado at weapon ang kultura, at sa huli, sila mismo ang pinakamatindi ang tama mula sa mga shrapnels ng extremism na iyon. Sa isang malayang lipunan, ang merkado ay gumagana batay sa supply and demand. Kung gusto ng audience na manood, magpe-perform ang artist. Ngunit sa isang authoritarian regime, ang lahat ay dapat magsilbi sa political security. Walang tinatawag na art for art's sake, mayroon lamang art for politics' sake. Ang lohika ng Chinese bureaucracy ay mas gugustuhin pang putulin ang lahat kaysa harapin ang panganib. Ito ay isang passive, cowardly, and development-killing defensive mindset. Ang insidente ni Kokya ay hindi lang isang kinanselang concert. Ito ay isang red flag sa mga international investors. Ipinapakita nito na sa China, walang contract ang ligtas, walang pangako ang sigurado. Ang highly politicized business environment ay ang kaaway ng kasaganaan. At kapag umalis ang foreign capital, kapag tinalikuran ng mga international cultural events, sino ang magdadala ng pasanin? Muli, ang mga ordinaryong mamamayan, ang barley grass na pinipiga ang buhay. Ngunit ang rurok ng B-tragedy na ito ay hindi pa natatapos. Habang ang mga mamamayan ay tinatanggalan ng karapatan at nagdurusa sa economic loss, ang propaganda machine ay naglulunsad ng isang bagong kilusan, mas kakaiba, mas baliw, ang voluntary donation movement. Isang ordinaryong lathe worker na pinukaw ng maling impormasyon tungkol sa Prime Minister ng Japan, ang nagpahayag na magtatrabaho siya ng unpaid overtime upang labanan ang Japan. Anong uri ito ng armas? Willpower weapon ba ito o nakakaawang political na kamangmangan? Ang paggawa ng 5,000 civilian machine parts ay walang kinalaman sa pananakot sa US 7th Fleet o sa Japan Self-Defense Force. Ang aksyon na ito, sa ilalim ng malamig na analytical lens, ay tinatawag na low-level red, high-level black. Ibig sabihin, sa labas, nagpapakita ng matinding patriotism, ngunit sa katunayan,
Ang walang katuturang aksyon na iyon ay nagpapahiya sa imahe ng bansa, ginagawang katatawanan ang patriotism sa harap ng mundo. Ang state media, tulad ng Guangming Daily, ay nagpupuri sa aksyon na ito bilang isang shining example. Bakit? Dahil naglilingkod ito sa layunin ng pamamahala. Gusto nilang lumikha ng isang obedient labor force na handang magtrabaho hanggang mamatay, handang isakripisyo ang mga personal na interes para sa malabong political goals ng mga leader. Gusto nilang paniwalaan ng mga tao na ang kanilang pagdurusa, ang kanilang pagtitiis sa hirap, ay bahagi ng isang banal na digmaan laban sa mga kalaban sa labas. Ito ay isang anyo ng collective psychological manipulation sa pambansang antas. Inililihis nila ang galit ng mga tao mula sa mga panloob na isyu lumalalang ekonomiya, corruption, kawalan ng trabaho patungo sa mga kalaban sa labas. Naglilikha sila ng isang pressure relief valve upang ibuhos ng mga tao ang kanilang galit sa Tokyo sa halip na kwestiyunin ang kakayahan ng Beijing na mamahala. Ngunit ang tactic na ito ay isang matalim na double-edged sword. Kapag binomba mo ng extreme nationalism ang lobo, hindi mo makokontrol kapag sumabog ito. Kapag napagtanto ng mga tao ang katotohanan na ang kanilang sakripisyo ay walang kabuluhan, na ang tunay na kalaban ay hindi nasa Tokyo, kundi nasa mga maling patakaran, ang paglaban ay magiging mas kahindik-hindik kaysa dati. Hindi apektado ang Japan ng overtime worker na iyon. Hindi nanginginig ang mga US missiles sa mga matatapang na pahayag sa social media. Tinitignan ng mundo ang China hindi ng may paggalang, kundi ng may pangamba para sa isang superpower na nakulong sa mindset ng ika-19 na siglo. Isang bansa na hindi maaaring maging isang tunay na superpower kung ang kapangyarihan nito ay binuo sa kamangmangan at pagdurusa ng sarili nitong mamamayan. Kaya, ano ang mangyayari kapag natanggal ang superpower mask? Kapag ang economic sanctions ay bumalik at kumagat sa Chinese economy, at higit sa lahat, paano itinutulak ng Qing Dynasty diplomatic mindset na mas nagbibigay diin sa ceremony kaysa sa lakas, ang China sa isang strategic dead end? Hihimayin natin ang isyong ito, ilalantad ang pangunahing kahinaan ng Beijing diplomatic system sa susunod na bahagi. Hindi pa tapos ang labanan. Ang malupit na katotohanan ay nasa unahan pa. Nasaksihan natin ang economic suicides ng China. Ngunit upang maunawaan kung bakit pinili nila ang daan ng pagkawasak, kailangan nating suriin ang ideology na nagpapagana sa kanilang diplomatic machine. At ang resulta ng pagsusuri ay nagpapakita ng isang nakakatakot na katotohanan. Sa loob ng shell ng isang tech superpower, mayroong isang matandang, bulok na kaluluwa ng 19th century Qing feudal mindset. Mag-iwan ng komento at like para suportahan ang diwa, mga kaibigan. Tignan ninyo kung paano lumalabas ang mga wolf warrior diplomats ng China sa publiko. Nakasuot sila ng maayos na mouse suits, nakasuksok ang kamay sa bulsa, nakataas ang baba, matalim ang tingin, at walang emosyon sa mukha maliban sa paghamak. Hindi iyon ang style ng isang modernong negotiator na naghahanap ng win-win solution. Iyon ay isang perpektong pag-ulit ng mga mandarins ng Manchu Qing court mahigit isang siglo na ang nakalipas. Sa kanilang mindset, ang foreign relations ay hindi negotiation, ito ay intimidation. Naniniwala sila na sapat na ang pagpapakita ng isang superior na tindig at overwhelming aura upang takutin at pasukuin ang kalaban. Ito ang nakakalason na pamana ng Celestial Dynasty ideology kung saan itinuturing ng China ang sarili bilang sentro ng universo at ang ibang mga bansa ay mga barbarian vassals na dumarating upang magbigay galang at tumanggap ng biyaya. Tinawag ng isang Western analyst ang phenomenon na ito na angry look diplomacy. Ginagamit nila ang galit bilang kasangkapan para sa presyon sa halip na lohika at international law. Kapag hindi sila makapag-debate ng maayos tungkol sa Law of the Sea Convention, pinipili nilang magdabog, tumingin ng masama, at maglabas ng mga nagbabantang salita. Inaakala nila na ang aggressiveness na iyon ay pagpapakita ng kapangyarihan, ngunit sa katotohanan, sa mata ng mga strategists sa Pentagon o Tokyo, iyon ang pinakamalinaw na pagpapakita ng strategic impotence. Ang kasaysayan ng militar ay nagturo sa atin ng isang mahalagang aral. Kapag nagsimulang sumigaw at magpakita ng formality ang isang kalaban,
Iyon ang oras na sinisikap niyang itago ang laman sa loob. Noong huling bahagi ng ika-19 na siglo, nang lumapit ang mga Western fleets sa baybayin ng China, ang mga Qing Mandarins ay kumilos ng ganoon din. Naniniwala sila na kung mapapanatili nila ang classical ritual, mapipilit nila ang mga Western envoys na lumuhod at yumuko at mapapatunayan nila ang kanilang Celestial Dynasty status. Ano ang resulta? Habang nagdiriwang ang mga Mandarin sa entablado ng seremonya, sa harbor, sinira ng mga Western cannons ang mga bulok na wooden forts. Sunod-sunod na nilagdaan ang mga unequal treaties sa kahihiyan, ngunit sa papel, sinubukan pa rin ng court na panatilihin ang kaunting illusory face. Ngayon, ang senaryo na iyon ay umuulit sa nakakatakot na paraan. Nanalo ang China sa mga TikTok short videos na may milyon-milyong likes mula sa extreme nationalist na mamamayan, ngunit ganap silang natatalo sa tunay na geopolitical chessboard. Ang pagkakaiba sa pagitan ng ceremony at tunay na lakas ay hindi kailanman naging ganito kalinaw. Ang China ay gumagastos ng bilyon-bilyong dolyar sa mga media campaigns upang bumuo ng imahe ng isang invincible superpower, ngunit kapag humarap sila sa US-Japan alliance, na walang pakialam sa ceremony kundi sa firepower, ang maskara na iyon ay bumagsak kaagad. Tignan natin ang reaksyon ng British Royal Navy noong ika-19 na siglo na naitala sa mga battle diaries. Ang mga Chinese officials ay nakatayo ng napakatikas at marangal, ngunit walang sinuman sa amin ang natakot. Alam namin na naglalaro lang sila. Ang pahayag na iyon ay mayroon pa ring parehong halaga ngayon. Kapag ang mga Chinese diplomats ay naglabas ng mga banta tungkol sa mga red lines, ang US at Japan ay hindi nanginginig. Nagdadagdag lang sila ng aircraft carriers, nagpapalakas ng drills, at humihigpit pa ang military iron cage. Ang mindset na ito ng pag-uugali ng panalo ay mapanganib dahil ito ay isang matinding sedative. Nagpapaniwala ito sa mga leader ng China na ang isang seryosong ekspresyon ay maaaring palitan ng isang transparent system, na ang isang arrogant attitude ay maaaring magtago ng mga pangunahing kahinaan sa ekonomiya at teknolohiya. Iniisip nila na ang diplomatic ritual ay maaaring maging malabo sa mapait na pagbabago ng modernong world order. Hindi ito isang pansamantalang reaksyon, mga kaibigan. Ito ay isang kumpletong cognitive model. Sa modelong iyon, ang paghamak sa kalaban ay itinaas bilang national policy. Sinumang sa loob na nangangahas na kuwestiyunin ang effectiveness ng diplomacy na ito ay agad na tatawaging traitor, unpatriotic o maging spy. Ito ay pumapatay sa lahat ng posibilidad ng self-correction at pagwawasto ng sistema. At habang nawawalan sila ng international support, habang ang mga allies ay umaalis tulad ng kaso ng Singapore na sinuri ko, napipilitan ang China na bumaling sa pagbuo ng victory gamit ang isa pang espiritual na armas, ang AQ Faith. Sigurado akong alam ninyo ang karakter na si AQ sa panitikan ni Lu Xun, isang taong palaging binubugbog at iniinsulto, ngunit laging nakakahanap ng paraan upang aliwin ang sarili na siya ang pinakamahusay, na ang bumugbog sa kanya ay kanyang mga kaapu-apuhan. Ngayon, ang AQ spirit ay na-upgrade sa isang political tool. Ang bansa ay hindi maaaring matalo sa face. Hindi nila maaaring aminin ang pagkatalo kahit na ang kanilang aktwal na interes ay lubhang nasasaktan. Ang propaganda machine ay kailangan pa ring gawin itong isang dakilang tagumpay. Ang pinakamahusay na halimbawa ay ang pag-aayos ng Korea sa pangalan ng China bago ang Japan. Iyon ay isang klasikong AQ victory. Hindi ito nagdala ng isang sentimo ng economic benefit. Hindi ito nakatulong sa China na makakuha ng kahit isang pulgada ng lupa. Hindi nito pinahina ang US fleet kahit kaunti. Ngunit nakatulong ito sa gobyerno na patulugin ang kanilang mamamayan na tingnan, tayo pa rin ang Celestial Dynasty. Kailangan pa rin nila tayong igalang. Ang panganib ng mindset na ito ay, kapag tumanggi kang tingnan ng diretso ang pagkatalo, hinding-hindi ka matututo kung paano manalo. Ang China ay pumapasok sa isang nakamamatay na spiral of self-satisfaction. Hindi sila maaaring umayon sa panahon dahil nasira ang kanilang pride. Naniniwala pa rin sila na sila ay dakilang umaangat, habang sa katotohanan, sila ay dakilang isolated. Maging ang Singapore, isang bansa na sikat sa art of balance diplomacy, ay nakita na ito.
Nang magsalita si Prime Minister Lee Hsien Loong at kalaunan si Lawrence Wong, hindi lang ito simpleng pagpili ng panig, ito ay pagpili sa pagitan ng order at chaos. Kailangan ng Singapore at ng buong ASEAN ng isang order na batay sa international law kung saan ang mga pagtatalo ay nilulutas sa pamamagitan ng dialogo. Samantalang ang China, sa kanilang Qing Dynasty mindset, ay gustong magtatag ng isang order na batay sa submission at pagbibigay galang. Ang pagkakaiba sa value system na ito ay hindi maaaring ayusin. At iyon ang dahilan kung bakit gaano man karaming pera ang ibuhos ng China sa Belt and Road Initiative, hindi nila mabibili ang tiwala. Maaari mong bilhin ang infrastruktura, ngunit hindi mo mabibili ang respeto kung mananatili ka sa attitude ng isang bully. Bumalik tayo sa chessboard ng East at South China Seas. Ang hayagang pagsuporta ng US sa Japan ay hindi lang isang military commitment. Ito ang final nail in the coffin para sa divide and conquer strategy ng China. Minsan umasa ang Beijing na maihihiwalay ang Japan sa US sa pamamagitan ng economic incentives o sa pagbabanta sa maliliit na bansa upang isolate ang Japan. Ngunit ang kanilang outdated diplomacy ay bumalik sa kanila. Ang mismong arrogant aggressiveness ng angry look diplomacy ang nagtulak sa lahat ng kalaban ng China na maging mas malapit na bumubuo ng isang hindi pa nakikita na matatag na pader. Ang China ay nakaharap sa isang strategic dead end. Kung ipagpapatuloy nila ang pagtaas ng tensyon, hahadlangan sila ng US-Japan Alliance firepower at lalayuan sila ng buong mundo. Kung aatras sila, mawawalan sila ng face sa harap ng kanilang mamamayan na binomba ng ilusyon ng invincible power. Ito ay isang stalemate kung saan ang bawat galaw ay humahantong sa kalamidad. Ngunit ang pinakamalaking kalamidad ay hindi nasa labas ng hangganan, ito ay nasa loob mismo ng Chinese society. Habang tumitindi ang international pressure, habang lumalala ang ekonomiya dahil sa mga reverse sanctions, at habang ang galit ng mga tao ay naiipon ng walang outlet, ano ang mangyayari? Ipinakita ng kasaysayan ng mga feudal dynasties ng China na ang pagbagsak ay kadalasang nagmumula sa loob kapag ang napakabigat na crown ay masyadong mabigat para sa walang laman na ulo ng nagdadala nito. At sa huling bahagi ng analysis na ito, dadalhin namin kayo sa climax. I-simulate namin ang senaryo sa malapit na hinaharap kapag sumabog ang labis na naipit na spring, kapag hinigpitan ng US-Japan Alliance ang huling iron cage, at kapag ang Chinese dream ay gumuho sa harap ng malupit na katotohanan. Mayroon pa bang exit para sa Beijing? O nasasaksihan natin ang huling mga kabanata ng isang ambisyon para sa dominasyon? Ang sagot ay nasa susunod na bahagi. Huwag kang aalis sa screen. Mag-iwan ng komento at like para suportahan ang diwa, mga kaibigan. Isipin ang senaryo. 2026, East China Sea. Isang maliit na insidente ang nangyari. Maaaring isang fishing boat ang nabangga o isang reconnaissance plane ang lumipad ng masyadong malapit. Noong nakaraan, gagamitin ng China ang gray zone tactics para manggulo, ngunit ngayon, nagbago ang chessboard. Hindi umatras ang Japan. Ang Japan Maritime Self-Defense Force, na pinalaya ng mga pagbabago sa Constitution at suporta ng US, ay agad na nag-activate ng mga bagong rules of engagement. Hindi sila nagpapaputok ng babala, tiniyak nila ang target sa pamamagitan ng firepower radar. Kasabay nito, sa Washington, inactivate ng Pentagon ang Joint Operation Plan. Sa loob lamang ng 10 na oras, ang 7th Fleet ay hindi nag-iisa na pumasok sa combat zone. Kasama nila ang attack submarines ng UK, mga destroyers ng Australia, at logistical support mula sa mga base sa Pilipinas at Singapore. Ito ang pinakamasamang bangungot ng mga strategists ng Beijing. Isang tunay na Asian NATO ang nabuo, hindi sa papel, kundi sa aktwal na aksyon. Ano ang gagawin ng China? Magpapaputok ba sila ng Dongfeng missiles upang sirain ang mga aircraft carriers? Iyon ang oras na mapagtatanto nila ang katotohanan tungkol sa Information White Zone. Ang electronic warfare at cyberspace system ng US at mga allies na lihim na nakapasok at naghihintay sa command system ng People's Liberation Army ay sabay-sabay na mag-activate. Magdidilim ang radar screens ng China. Ang mga Beidou navigation satellites ay maa-jam o mawawalan ng bisa.
Ang mga mamahaling missiles ay magiging mga bulag na piraso ng bakal na hindi alam kung saan lilipad. Ngunit ang pinakamasakit na tama ay hindi ang mga bomba. Ito ay nasa Strait of Malacca, ang energy choke point ng China. Kapag sumiklab ang conflict, hindi kailangang mag-land ang US at mga allies sa mainland. Kailangan lang nilang gumawa ng isang simpleng bagay. Isara ang oil valve. Mahigit 80% ng inangkat na langis ng China ay dumadaan sa strait na ito. Kapag hinadlangan ng US fleet at ng lihim na kooperasyon ng Singapore ang ruta na ito, ang malaking Chinese economy ay hihinto sa loob lamang ng ilang linggo. Walang langis, hindi tatakbo ang mga tanks, hindi lilipad ang mga eroplano, at higit sa lahat, magsasara ang mga pabrika. Ang mga ilaw sa mga megacity tulad ng Shanghai at Shenzhen ay mamamatay, at sa oras na iyon, ang pinakamapanganib na kalaban ng gobyerno ng Beijing ay lilitaw. Hindi ang mga sundalong Amerikano o Hapon, kundi ang 1.4 bilyong gutom at galit na mamamayan. Ang pagbagsak ng Chinese Dream ay hindi magsisimula sa isang nuclear explosion, magsisimula ito sa pagguho ng social contract. Sa loob ng maraming dekada, pinanatili ng Chinese Communist Party ang kapangyarihan batay sa isang lihim na kasunduan sa mga tao. Isuko ninyo ang political freedom at magbibigay kami ng economic prosperity at national glory. Ngunit kapag humina ang ekonomiya dahil sa pagkakahiwalay, kapag ang national glory ay naging diplomatic shame, ang kasunduan na iyon ay mawawalan ng bisa. Nakita na natin ang mga senyales ng pagkasira ngayon. Ang white paper event, ang lying flat movement ng mga kabataan, o ang paghahanap ng mga mayayaman ng paraan upang ilipat ang kanilang assets sa ibang bansa. Ang lahat ng ito ay maliliit na lindol na nagbabadya ng isang malaking pagyanig kapag patuloy na ginagamit ng gobyerno ang AQ spirit upang patulugin ang mga tao, binubulag nila ang kanilang sarili sa isang erupting volcano. Bumalik tayo sa Japan. Bakit hayagang sinusuportahan ng US ang Japan ng ganito katindi ngayon? Dahil nauunawaan ng Washington na ang oras ay pabor sa allies. Ang China ay tumatanda bago yumaman. Ang populasyon ay bumababa. Ang labor force ay lumiit. Ang national debt ay tumataas. Mabilis na nagsasara ang window of opportunity para malampasan ng China ang US. Kailangan ng US ng isang malakas na Japan bilang isang outpost upang hadlangan ang dragon na kumakawag sa desperasyon. Ang pangakong protektahan ang Senkaku at ang suporta ng Singapore ang mga huling pako na ibinaon sa kabaong ng divide and conquer strategy ng China. Nabigo ang China na hikayatin ang Asya laban sa kanluran. Sa kabaligtaran, ang kanilang mismong aggressiveness ang nagtulak sa lahat ng kalaban ng China na maging mas malapit sa kanluran. Isang masakit na paradox, kung mas gusto ng China na maging hegemon, mas naglilikha sila ng maraming kalaban at mas pinapabilis nila ang kanilang sariling pagbagsak. Tandaan natin ang kasaysayan, ang German Empire bago ang World War I, ang Japanese Empire bago ang World War II, o ang Soviet Union sa Cold War. Ang lahat ay gumuho nang sinubukan nilang hamunin ang world order ng walang sapat na allies at sustainable internal strength. Sila ay nalinlang ng ilusyon ng panlabas na lakas militar na nakalimutan na ang tunay na lakas ng isang bansa ay nakasalalay sa kasaganaan ng mga mamamayan at paggalang ng international community. Ang China ngayon ay papunta sa parehong landas. Nagtatayo sila ng mga aircraft carriers ngunit hindi nakakabuo ng tiwala. Mayroon silang hypersonic missiles ngunit walang tunay na kaibigan. Mayroon silang malaking ekonomiya ngunit isang marupok na ekonomiya na umaasa sa exports at inangkat na enerhiya. At higit sa lahat, mayroon silang outdated Qing Dynasty diplomatic ideology na humahamak sa mundo ang mismong bagay na magdadala sa kanila sa isang bagong unequal treaty, hindi ipinatao ng mga Western guns, kundi hinatulan ng batas ng kasaysayan. Ang pagbabago ng attitude ng Singapore, isang maliit ngunit pinakamatalinong bansa sa mundo, ang pinakatumpak na barometer ng sitwasyon. Kapag nagsimulang magsalita ang Singapore tungkol sa pangangailangan ng Japan na gumanap ng mas malaking security role, iyon ay dahil nakita na nila kung saan nakahilig ang balanse ng kapangyarihan. Hindi sila pumipili ng panig, pinipili nila ang survival, at ang survival ng Asya sa
21 siglo ay walang puwang para sa isang mapang-api na hegemon. Kaya, ano ang magiging wakas para sa paghaharap na ito? Ang pinakamalamang na senaryo ay hindi World War III, kundi isang Cold War 2.0 kung saan dahan-dahang masasakal ang China sa sarili nitong cage of isolation. Ang pader na bakal na nakapaligid sa kanila mula sa Japan, South Korea, Taiwan, Pilipinas, Singapore at Australia ay lalong magiging matatag. At sa oras na iyon, magigising ang mga mamamayang Chinese. Mapagtatanto nila na ang mga pangako ng Great Rejuvenation ay ilusyon lamang. Mapagtatanto nila na ang presyo ng national face ay ang kanilang kabuhayan at ang kinabukasan ng kanilang mga anak. Ang matagal nang naipon na galit ay sasabog at iyon ang pinakamalaking banta sa security na kakaharapin ng Beijing. Walang fleet, walang missile, ang makakapagprotekta sa isang regime kapag nawala na ang mandate of heaven ang puso ng mga tao. Ang kuwento ng US, Japan at China ay hindi lang tungkol sa tatlong bansa. Ito ay isang aral para sa lahat ng bansa. Ang lakas ay hindi nagmumula sa kayabangan. Ang security ay hindi nagmumula sa pananakot sa kapitbahay. At ang glory ay hindi nagmumula sa mga historical illusions. Nabubuhay tayo sa mga makasaysayang araw. Ang bawat balita, ang bawat militar na hakbang ay isang piraso ng malaking larawan. At dito sa Armas Review, patuloy naming hihimayin, iintindihin at ibibigay sa inyo ang pinakatotoong katotohanan sa likod ng mga smoke screens at fireworks. Ano ang tingin mo sa senaryo ng pagbagsak na ito? Mayroon pa bang secret card ang China upang baligtarin ang sitwasyon o nakatakda na ang destiny? Magpapatuloy ba ang Singapore at ang mga bansang ASEAN na maging matigas o mag-aalinlangan sila sa ilalim ng presyon ng yuan? Iwanan ang iyong matatalim na pananaw sa section ng komento. Ito ang lugar para sa mga strategic minds, hindi para sa mga dreamers. Kung gusto mong patuloy na makatanggap ng mga strategic intelligence reports ng mga walang kompromisong military analysis tulad nito, gawin ang tactical action ngayon. Pindutin ang subscribe button, i-activate ang notification bell, at ibahagi ang video na ito sa iyong mga comrades na may parehong mindset. Huwag ka lang maging observer. Maging bahagi ka ng situation room. Kailangan namin ng mga cold heads tulad mo. Paalam at magkita tayo muli.